Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, pamilya sa pila ka tripulante sang cargo vessel nga nalugdang sa West Philippine Sea nagalaom nga buhi pa ang ila mga himata. 7 sa 21 ka tripulante sang naglugdang nga cargo vessel MV Devon Bay taga Western Visayas kag Negros Occidental suno sa OWAS 6. Barangay Kagawad gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Banwa sang Mursya. Pagpang-hold up sang 3 ka suspect sa pump boy sang gasolinahan sa Barangay Lanit Haro nahuli ka. Rambol sa mga kalalakihan sa Sunset Boulevard sa Barangay Cagbangoton, Iloilo nakuhaan sang video. Kag dinagyang warrior ginkilig samtang nag-perform sa tribes competition sa Iloilo Freedom Grandstand. Nga ayhan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita duha patay, 4 ang missing sa naglugdang nga cargo vessel sa West Philippine Sea. 7 sa 21 kasakay sang barko residente sang Western Visayas kag Negros Occidental. 15 ka survivors yara na sa estable ang kondisyon. Iniang gintutukan ni Kim Salinas. Sa ini nga video sang Philippine Coast Guard kahapon, makitan ang pag-abot sa port area sa Manila sang 15 ka survivors sa naglugdang nga cargo vessel sa norte sang Baho de Masinloc sang Enero 22 sang gabi. Ang mga survivors ang unang na-rescue sang Chinese Coast Guard kag turnover sa Philippine Coast Guard sang Enero 25 sa Tambobong, Pangasinan. Lakip man sa nirecover ang duwa ka kumpirmado nga napatay. Nagapadayon pa ang search and rescue operation sa 4 pa ka Pilipino nga tripulante nga missing. Suno sa Overseas Workers Welfare Administration 6, 7 sa 21 ka tripulante ang taga Western Visayas kag Negros Occidental. Sa 7, isa diri ang nalakip sa napatay. Isa sa 4 ka missing kag 5 sa 15 ka mga survivors. At the moment, sir, we are coordinating with the manning agency and we are trying to reach out with the family. Kami sa OWA, ready nga magbulig sa mga pamilya sa aton seafarers. Wala ginhingadlan sang OWA 6 ang 7 kag kun taga-diin ang mga ini. Hindi pa makonfirmar sang ENSA kung lakip man sa missing ang 31 anyos nga naggraduar sa isa ka universidad sa Antique kag tumandok sang Sultan Kudarat sa Mindanao. Apang sa pagpakigangot sang news team sa pamilya ni John Mark Dumaan, sigurado sila nga sakay sa barko ang ilay himata. Ang gin-chat niya, ang iyang anubya nga siling niya nang hindi kami pagpahibaloon nga gatakilid na ang barko kay naka-prepare na daw siya. Mali daw ang paglumpat niya kay napagupto siya sa bakal. Nakadako sang alon. Ginalampos sila pa sa bakal sa barko. Mabuot nga tao kag nagaserbe. Breadwinner si John Mark sang pamilya. Gani nagalaom sila nga buhi pa ini. Hindi sila mapunta basta nga makita tong 4 nga nalunod. Lalo na nga ako niya manghul. Natali ko pa. Gusto rin naman siya makita. Pwede lang tani. Tungkol pa niya. Wala nang iman siya. Tani sa labas niya na lang. Ginkumpirma naman sa Philippine Coast Guard nga isa pa sa mga ginapangita amo si Captain Elimar Hukal, taga San Enrique, Negros Occidental. Sa karon, nagapoyo ini po ng pamilya sa Bacolod City. Suno kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, wala gin pabayaan ni Captain Hukal ang iyang mga tinao kag ginuna nga masalbar ang iyang mga crew. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang mga kasamahan. Hindi po siya nakutatukalis ng barko. Isa pong inspirasyon sa bawat marino na makita na ang iyong leader, ang iyong kapitan, ay hindi nauunang tumakas sa kulay. And we should be proud as Filipinos. Gintinguan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa pamilya ni Captain Hukal. Ilibin na ang iailoy sa San Enrique apang nagpaiway ini nga magpa-interview. Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupata si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ganyan salamat. Multa naman para sa mga nagahatag sa mga nagapakalimos sa Bacolod City, ginhimo nga 500 pesos. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa Masami, ginalibot sa 69 anyos kasi Maria ang downtown area sa Bacolod City. Kung kaisa, diri na ini nagapwesto sa Guasan San Sebastian Cathedral sa pagpanglimos. Wala na kuno ini isang pamilya, rason nga nagapangayo-kayo na lang. Amo lang gina akong obra kuro hantod tubtub sa amo lang ko magsige pangayo ma'am kayo may wa man ko'y pangitaan. Kaya na kung di ko mangayo may muhatag sa ako. Isa lang si Maria sa mga na-monitor sa Bacolod City LGU nga mga nagapanglimos sa syudad. Magluwas sa pagpamilit, may pila sa ila nga nagapangharas kung hindi pagatagan. Agud makontrol ang ginakabig medikan sa syudad. Ginamed ang City Ordinance No. 146 Series of 1995, pinaagi sa City Ordinance No. 1112. Nakasaad sa ordinansa nga mas hugton pa ang enforcement sa mga nagapanglimos sa syudad. Ang mga legalang pangidarod nga madakpan nga nagapanglimos, may multa nga 500 pesos. Ang mga nagapamahog o kung nagapangharas, may multa nga 5,000 pesos o kung pagkapreso sa isa ka tuig. Ang mga madakpan nga nagahatag sang limos, pagamultahan, kagin pataasan ang penalidad. Halin sa 50 pesos, mangin 500 pesos na. I-increase natin ang mga penalty because kung nakita natin, nag-increase man ang numbers ang aton sa mga mendicants. May enforcement team nga mag-issue sang ticket sa violators. Sa baylo nga kwarta, dinarekomendar sang LGU nga pagkaon ang sarang mahatag sa mga nagapakalimos. So there is no law na nag-prohibit sila sa ila, particularly ang mga batyaw ang magsulod sa aton yung lugar kay waay sila sang krimen. Nagapati kita nga kung wala sang may nag-tolerate, may gahatag, wala pa discourage na sila. Pabor diri ang pila ka mga bakulod nun. Kay kung kisa may harap mga kapangayo yang hindi ginabakal sa pagkaon kundi ginabakal sa ila mga bisyo. Sarang man makapadala sang report ang concerned citizens sa talatapan sa LGU bilang dugang nga monitoring. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pump boys ang gasolinahan sa Barangay Lanit Haro hold up sa 3 ka suspect. Insidente na hulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kim? Jert, 7,300 pesos ang benta ang nataban sang 3 ka mga lalaki nga nagpang-hold up sa isa ka gasolinahan diri sa Barangay Lanit Haro kagabi. Makit-an sa sininga video ang isa ka pump boy sang gasolinahan nga nagapungko samtang nagahulat sang customer. Mation-tion, makit-an ang pag-abot sang 3 ka lalaki sakay sa isa ka motorsiklo. Nanawag ang driver sa motor kag naggabot sang pusil, agud pahugon ang pump boy. Ginhatag man sa pump boy ang belt bag sini. Makit-an man ang isa pa sa mga lalaki nga naggabot man sa pusil, kag ginsekyar man kung may makuha pa sa gasolinahan. Sang wala na sang may mataman, madasig nga nagpalagyo ang mga ini. Ang video, ang kuha sa Barangay Lanit Haro pasado las 6 kagabi. Suno ka Elias Mark, ginhuna-huna sini nga nagalango-lango lang ang 3 sang ginsilingan siya nga ihatag ang niya belt bag. Tuman ang kakulba sini sang nagdeklarar sang hold up kag nagpakita sang armas ang mga lalaki. Lunsay may tabon ang namong sa mga lalaki. Nagpanago po sa side nga poste namon diyo. Basi ikuan nila ko bala ipinising bala ano pagtalikod nila padto sa Leganes nga we yung tawag ko si Manang ako nang hold up ko nakita ko gapang puti na ko ano bala gapang ngurog-ngurog na ko kuna. Nataban sa pump boy ang 7,300 pesos nga benta sang gasolinahan. Residente si Mark sang Maayon Capiz kag Enero Jess lang nagsugod obra sa gasolinahan. Duwala man sila ang duty sa gabi. Lalaki man ko, siyempre may pamilya man ko. Te, gada tugong sa customer, nag-balikid-balikid man ko. Kag sa subong, lakalang ko panugong. Kaya na nervyos man ko. Wala pa sang identity ang Iloilo City Police Station 3 sa mga nag-hold up. Hindi pa matumod kung kabahin sa isa ka-organisado nga grupo ang mga sospek. Sa subong tigigihapon ng aton nga suyod sa mga CCTV nearby sa incident. Kaga hopefully makakita kita kaga may mga witness or may mga kilala sa ila through sa ilang physical identity.
Jert, wala sang security guard ang ining gasoline station. Gani nagpanugyan ang kapulisan sa mga tagiya sang gasoline stations diri sa Iloilo City nga kun mahimo mag-hire sang security guard para sa dugang proteksyon sa tion sa mga kasubong nga insidente sang pagpanghold up. Jert? Madam Gid, nga salamat sa detalye. Kapuso Kim Salinas. Sa dugang nga balita, rambol sa mga kalalakihan sa Sunset Boulevard sa Barangay Cagbangoton, nakuhaan sa video. Seguridad sa lugar ginaproblemahan sang mga o kung sa mga barangay. Si Julius Bilacol nakatutok. Apisar dehado, pilit nga nagabato ining lalaki nga naka-jacket kontra sa duha pagid ka mga lalaki. Maglawas sa bayluhan ay isang inumol, may dumugay pa. Sa tunga sini, isa pagid ka lalaki ang nagentra. Ang away, nangin 3 kontra 1. Ini ang nauntat lang sang may nagsampot nga kalalakihan nga konbasihan, upod sang lalaki nga ginapulihan. Ang insidente ang natabo sa Iloilo Sunset Boulevard sa Barangay Cagbangoton, Lunes ang kaagahon. Ang mga grupong imbolbado, mga taga-syudad sang Iloilo kag taga-Oton, lunsay yara sa legal nga pagidaron. Apang wala makaini makaluwas sa Oton Police nga yara lang sa lugar sa tion sang insidente. 5 ang nadagpan nga lunsay man gali kilalanay. Wala lang nagintindihanay bangod sa impluensya sang agwa de Pataranta. Wala man sa nasamaran sa mga ini. Sa atubang sang kapulisan, nagdesisyon sila nga magpasayluhanay. Isang nag-istoryanay naman sila sa nga both parties, hindi naman mag-file sang kaso sir. Din pagka aga sir, din release naman natin sila. Ang insidente ang hindi naliwan sa mga barangay official. Antes ini, may mga tion kuno nga ang mga hubog nga naga-park shot sa boulevard, nagapanghaboy sang botelya. Magluwas pa ini sa basura nga nagalinapta sa tion nga ang mga tawo ang magpuas na. Gani ini ang ginapabantayan sang maayos ang barangay. Ang amon nga barangay Tanods, actually, ang duty nila is 8 p.m. to 4 a.m. Ang may-ara inadara naka-assign nga mga Tanods. Problema subong sa bahin sang otoridad sang Oton, bangod limitado ang ila pwede mahimo. Ang proyekto abi, wala pa natapos kag wala pa na turnover sa LGU. Kaina, nagtipon ang mga departamento sang banwa kag ang kapulisan para mapabaskog ang seguridad sa lugar. Mag-create sir sang isa sir ka committee or isa ka team which is composed of PNP, MDRMO, LGU to sir para mag-maintain sang kalinong kagataway sa area. Panugyan sang Oton Police sa mga nagalagaw sa lugar, magsunod lang sa mga pagsulundan, kag likawan nga magtugas ang gamo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental naman mga kapuso, Barangay Kagawad patay sa ginuthang sang riding in tandem suspect sa Banwa sang Murcia. Yaring balita nga itong gintutukan. Buligi lang kami nga makuha namon ang pinakanami nga hostisya. Ini mabaton sang pamilya Gawan nga hindi na makaselebrar sang ikasisentang kadlawan sa Pebrero 6 ang ila padre de pamilya nga si Barangay Kagawad Joe Arnel Gawan. Giluthang ang biktima sang wala pa makilalaan nga riding in tandem suspect sa kilid sang dalan kahapon. Halin sa isa cleanup drive ang biktima antes sa tabong insidente. Patal nga pila sa ulong gitunaan sang iya kamatayon. Nag-request kami for the creation of this ITG. Once na may ITG na all informations must be released, must have clearance sa ato ni ITG. Kinali ni saging palapitan kagintero. Escape nila is motor going sa direction sang Murcia proper. Ginkumpirmar sa isa ka residente nga nakasakay sa motorsiklo ang nagtiro sa biktima base sa iya nakita. Pagpabati ko sang lupo, kundi naglingling ko muna ho. Primero isa. Tapos paglingling ko muna ho. Abag sinuna man, naglupok uli isa. Paglupok isa, nakita ko kanya si Nung Jo Arnel, amahan gina sang Sunod sa mahimata sang biktima, mabuot ini kag wala sang ulihin nga nakaaway antes ang insidente. Kabay nga hindi mo man patulugon ang nagpatay sa imo kag kung sino man ang nagpapatay sa imo. I think ang pinaka-genuine guro nga batasan ng angara sa amay ko. Why kami naglaom nga mo na matabo kay Papa. Siyempre why man sa kontra mo. Kung sa politika, buot-buot nga tao. Iniman ang pagkakilala sa iya sang punong barangay. Doon na kangawa, makublang nadula sa bilang isalo kagawad, grabe nga tao. Gating wagin sila nga para masulbar man ang kaso.
Apang, aminadong mga himata, yang ginabanta isa na kadekada ang nagligad sang gintuyo man niya tiruhon ang biktima bangod sa away sa duta. Suno sa kaprisan, wala pa gid maistablishar ang motibo sa krimen. Wala sang CCTV sa lugar kung sa diin nagluntad ang pagpanglutha. Opod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pag-avail sang Real Property Tax Amnesty, tubtub na lang sa July 5, 2026, sunod sa Bureau of Local Government Finance 6. Si Kim Salinas nakatutok. Naglabot sa masobra 410 million pesos. Ang kabugasan nga Real Property Tax Amnesty ang gingrant sa mga local government units sa Western Visayas. Humalingin patuman ang programa sa Hulyo 5, 2024. Ini ang santo sa monitoring sa Bureau of Local Government Finance 6 as of November 2025. Aton nga pinakadako nga province nga contributory ang amnesty is Iloilo province, okay? Total of 332,701,474.67. May ara man balaan nga buo lang ang amount sa amnesty. It could be nga wala nga disutay lang ang delinquency sa amuni nga mga LGU. Sa idalom sa Republic Act No. 12001 o kon RP Vara, ang Real Property Tax Amnesty ang naghahatag tsansa sa mga tagiya sang duta nga wala makabayad sang RPT o kon amilyar antes ang Hulyo 5, 2024 nga wala sang penalties, surcharges kag interests. Ginabisuan ang mga tagiya sang duta nga magkadto sa Treasurer's Office sa ila lugar sa pagkuha sang updated nga statement of account sa pagsettle sang wala mabayaran. Magalawig lang ang programa tubtob Hulyo 5, 2026. Bot silingon, sugod Hulyo 6, 2026 kung magbayad na sang unpaid RPT. Malakip na diri liwat ang mga penalidad. Sa Ramil sa Barangay Kalumpang Molo, 3,000 pesos ang ginabayaran sila sa real property tax. May ihibalo ini sa amnesty sa RPT apang on time ini sa gihapon sa pagbayad. Para hindi magtingin mo balay doon kamo hindi magdako. Si Maricel Kalinog, updated na ang bayad sa RPT apang ginako nga nangin delinquent ini isang nagliligad yatuig. Bangod man sang kapigaduhon. Gani isuno sa iya, tuman ka importante nga mapatuman ini isang local government unit. Makadugang pa to sa mga gastuson namon sa amon panimalay. Tako man na nga bagay para sa amon nga mga mangunguma bala sir. Nga syempre amo lang namon nasarigan. Suno sa Bureau of Local Government Finance 6, regular kag hugot ang ila monitoring sa implementasyon sang tagsa ka LGU. Mahimo makareklamo sa ila ang taxpayers kung may mga concern sa pagpatuman sang Real Property Tax Amnesty. Nag-submit sila sa aton monthly report. So far, ang tanan, subong nga LGU, nag-implement isang tax amnesty. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga Kapuso Stars, nagbonding kaupod ang mga Ilonggo fans sa Dinagang Festival sang weekend. Nakatutok Teso Dales. Hindi lang world-class performances ang mga nagpasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition ang nagpa-memorable experience sa mga Ilonggo kundi ang bonding with Kapuso Stars. Sang Biyernes pa lang, nakihalabira na ang apoy sa dugo cast na sa ni El Villanueva, Derek Monasterio kag Ashley Ortega sa Kapuso Mall Show sa SM City, Iloilo, South Point. Unang nagwa kag nangharana si Ashley. Nagsinggitan naman ang Ilonggo fans ang nakita na si Derek. Kag syempre, blooming and all smile si El, kag ipalapitan pa ang fans. Grabe yung energy ng mga tao pala pag Dinagyang Festival. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumusuporta sa GMA show. Sobrang na-appreciate namin na pumunta kayo dito para makita kami na personal at suportahan kami lahat. At syempre, sana patuloy niyo suporta ng Apoy sa Dugo. Napuno man ang fountain area sa Robinsons Iloilo sa Kapuso Mall Show sa Sabado. Nagpakilig sa boys ang haring kapatid cast nga si Cheska Fausto. Hindi naman makapati sa kanamo sa Ilonggo fans ang isa pagkahating kapatid cast nga si Cassie Legaspi. Siyempre wala man nagpapirdi ang fans ni Never Say Die star Jillian Ward. Mismo sa tubag ng audience ni nagkanta. Sobrang warm yung pagtanggap talaga nila, kaya sobrang nag-enjoy kami. Grabing energy nila, super
give na give and nakakahawa yung positivity nila. Mga Ilonggos po na pumunta dito sa aming mall show, maraming salamat po. We love you guys so much. Sang Domingo, live na live naman nga nasaksihan sa Huwag Kang Titingin cast ang performances ng mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition sa Iloilo Freedom Grandstand. Wala lang din na nagatapos ang ilang bonding sa Ilonggo fans, bangod sa gabi na puno man ang Festive Walk Iloilo. Nagsingitan ng girls ang nakita na si Sean Lucas. Feel naman ni Anthony Constantino ang bonding sa audience. Guwapa na talented pa si Charlie Fleming nga nanghara naman sa fans. Mas nagwapa ang energies ang fans ang nakita na si Allen and Sai. Grabe, sobrang saya talaga. Kumbaga kahit nakakahingal talaga, ang sarap mag-perform pag nakita mong lahat ng mga kapuso natin nag-enjoy sila. Talagang we're really happy to be celebrating the Dinagyang Festival with everyone. So thank you guys so much for having us. Grabe ang pagmamahal niyo. Sabi nung napakainit daw tumanggap ng mga bisita ng mga taga Iloilo. Kaya naman, hindi nila kami binigo today. Sobrang excited ako. I had so much fun tonight and I just want to say thank you so much to all the Iloilo people. Panga ko kamo. Upot kay Marvin Lauderes, Tess or Dallas? One Western Visayas. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital sa Pasay City ang 28 anyos nga ginkilala kay Maria Lynn nga taga-Potota ni Iloilo. Base sa investigasyon sa Pasay City Police, pauli ang biktima halin sa Altabas, Aklan, Lunes ang kaagahon. Samtang ginausoy ang highway sa barangay Sablogon, ginapatihan nga nadanlog ang goma sa motorsiklo sa nagatumpok nga tubo sa dalan kag natumba. Natiyon naman nga naglabay ang isa ka truck na gikan sa Capiz padulong sa Iloilo City. Kag bangon naka-raincoat sang ito mga babayi, wala ini matalupang dance ang driver nga si alias Marlon kag nabungguan. Nagangkon sambali sa nawala nga tiil kag pila sa ulo ang biktima. Ginhilway sang kapulisan ng driver matapos mag-areglohanay sa pamilya sang biktima. Lato na sapling kay dayon nag-drug sang mga truck kay nag-rescue sa iya sa ara sa idalog. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Exciting sa mga aspiring singer dira, nagabalik ang hit kapuso singing and reality search nga The Clash. Kag for the first time, Teen Clashers naman ang magabida. Open na ang auditions para sa tanan nga Pinoy teens edad 14 to 19 years old. Bisan ano pang inyong singing style kag genre, may chance na para makasulod sa The Clash Arena. Magprepara lang sa audition video nga may 15 seconds or less nga self-introduction. Kag tig-isa ka 90 seconds nga English kag Filipino song. Iscan ang QR code para isubmit ang inyong audition video. Pwede man nga bisitahon ang official social media pages sang The Clash GMA para sa kompleto nga detalye. Mga puso, padayon nga nag-apekto ang amihan sa dakong abahin sang pungsod. Apektadong Luzon kay dakong abahin sang Visayas. Bukod sa malamig nga tiyempo, magadala sa mga pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Pwede man magpaulan ang localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang lapta-lapta ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Mga puso, pila naman kay sugar farmers sa Negros Occidental dismayado sa pagnubos ng millgate price ng kalamay. Samtang grupo ng sugar farmers naghublag protesta sa Pasay City. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagakabalaka ang pila ka grupo sa mga mangunguma sang tubo sa Negros Occidental bangod sa tuman nga pagnubos ng millgate price ng kalamay. Halin sa 2,500 pesos kada sako, 2,200 pesos na lang subong. Bangod sa pagnubos ang presyo, pila sa mga mangunguma ang nagpaiway-anay nga magtanom sang tubo. Kung daw ay naman lang sinising may nagasapak sa pagsarurot sa presyo sa kalamay, mapilitan kami nga mag-diversify sa among nga pananom. Kay ti, why kagid mo, gastuhan mo, kadako sing gasto mo sa labor mo, sa fertilizers, sa land preparation mo. Nagapanawagan sila sa Sugar Regulatory Administration nga maghimo sang tikang kag solusyon. 1.8 million metric tons sang kalamay ang ginaproducer sa Negros Occidental kada tuig.
Ganit ako ang epekto kung mapadayon ang pagnubos ng presyo sang kalamay. The sugar industry has been deteriorating in terms of productivity. What is productivity? Tons cane per hectare is going down. Nagtipo ng mga stakeholders, sugar planters, kag producers para sa public consultation. Iniagod pamatian, kag talakayon ang mga problema kag masolusyonan ang krisis sa industriya sang kalamay. Nagtambong sa pagsinapol si Senator Kiko Pangilinan nga chairman sa Committee on Agriculture and Food sang Senado. Ginpayag sa Senador nga ginaimbestigaran na ang pagnubo sang millgate price, ilabi na ang isyu sa importasyon sang kalamay. I need to have a baseline as to what the consumption is, what the demand is, what is the demand of sugar per capita every year. With that, will the production fill up? If not, how much do we need to import? And make sure that we only import the necessary amounts to address yung over-importation. Concern here is the planting intentions of our farmers in the future. So of course, what we want to offer here is a long-term solution as well. Naghublag protesta ang Halasig Sugar Planters Association sa Pasig, Iloilo City Plaza. Ginabantay 1,000 ang miyembro ang nag-upod. Agod ipanawagan sa Sugar Regulatory Administration kag kay President Ferdinand Marcos Jr. na solusyonan ang manubo nga presyo sang kalamay kag molasses. Panawagan man sang grupo nga i-regulate ang importasyon sang kalamay kag molasses. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra 2 milyones pesos nga balor sang ilegal nga droga nakuha sa 3 kalalaki sa bypass sa La Paz, Iloilo City. Samtang pagpabakod sa mga badak dinadusok kasunod sa pagkadakop sa 2 ka punong barangay sa anti-illegal drug operation sa probinsya sang Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagdangat sa Ginabulubanta 2.4 million pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha sang grupo nga ginpangunahan sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa bypass operation nga ginpatigayon sa Zone 4 Baldosa, La Paz. Arestado sa operasyon ang subject nga si alias Troki, 43 anyos sa among lugar. Dakop man sanday alias Jojo nga taga Zamboanga kag alias Cyril sa Baluarte Molo nga ginapahayag kay himbon sang subject sa pagpalapta sang illegal nga droga. Anom kuno ka bulan nga ginpaidalom sa surveillance ang subject antes na tigayon ang operasyon. Ang operasyon siniya nag-cover sa Bugos nga syudad. Siya ini ang gakwa sa may direct contact sa may New Bilibid Prison. Kaya daw ang iautod. Dugay na priso dito. Gin-question naman sang presidente sang Liga ng mga Barangay sa Iloilo ang sistema sa pagdeklarar sang drug-cleared barangays kag ang pagpabilin sini nga status. Ini makaligad nga 2 ka mga punong barangay sa Iloilo ang nadakpan sa separado nga buy-bust operations sang kapulisan sinila nga bulan sang Enero. Kaangot sini kinaduso sang Liga President nga pabakuron ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa probinsya. Giningyo man sini sa sanggunian nga mag-adoptar sa resolusyon nga nagaduso sa Department of the Interior and Local Government sa pagpabakod sa ikasarang sa mga barangay official kag ang paghingyo sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program nga klaruhon ang validation kag documentation sa pagkilala kag pagpadayon sang drug clear status ang kabarangayan. These are not questions of fault. They are questions of governance. Because a drug-cleared status should not be seen as a finish line. It should be understood as a continuing duty. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa sa mga nagapa-espesyal sa performance ng kada tribo sa Dinagyang Tribes ang mga facial expressions ng warriors kag dancers. Sa Domingo, hindi lang smile, kundi kilig ang nakita ng expression sa isa ka warrior. Bangunang iya naka face-to-face sa audience samtang nag-perform si Sparkle artist Anthony Constantino. Imbes nga ma-distract, mas na-inspire pa nga maghalabira ang dancer sa tribo Panghiday sa La Paz National High School. Sa manugtapos na ang performance, makita nga hindi gihapon makapati ang dancer nga isa sa mangin iya audience ang iya idolo. Amo ina iya makilig ang mga Ilonggo.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamong gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.